Maraming traders at investors ngayon ang nag-aabang po sa posibleng pagsabog ng presyo ng XRP matapos po itong isama sa tinatawag na US Strategic Crypto Reserve. Maraming umaasa na aabot po ito sa $10, $100 o kahit $1,000 pa. Ngunit may mga dahilan kung bakit hindi ito mangyayari agad-agad. Nito pong nakarang linggo, naganap ang matinding paggalaw sa crypto market dahil po sa announcement ni President Donald Trump tungkol sa posibleng pagtatatag ng US Strategic Crypto Reserve kung saan kasama po si Bitcoin, Ethereum, XRP, Solana at saka Cardano. Dahil dito ay lumipad po si Bitcoin sa $95,000 at si XRP naman ay umakyat ng 34.27% na umabot po sa $3. Pero hindi nagtagal ay bumagsak ulit ito sa 18.83%. Isa sa pinakamalaking pagbaba nito mula pa noong Terra collapse noong May 2022. Ngayon ay pag-usapan po natin kung bakit kahit pakasama itong si XRP sa US Strategic Reserve ay hindi pa rin ito basta-basta aabot sa triple o quadruple digits na price levels. At ayan, bago pa tayo magpatuloy, ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. At ayan, may manipulasyon nga ba talaga sa market? Marami pong eksperto ang naniniwala na posibleng may nangyayaring market manipulation sa crypto space. Isa po sa mga patuloy nito ay ang biglaang pagbaba ni Bitcoin mula $95,000 pababa sa $84,211. Ayon po sa mga market analyst, madalas po nilang ginagamit madalas ginagamit ng mga malalaking investors o tinatawag na market makers ang isang strategy para dayain ang retail investors. At paano po nila ito ginagawa? Yan, ganito lamang po yung kanilang sistema. Una ay pinapaangat po ang presyo ng isang coin para makahikayat ng mas maraming small investors. Pangalawa, kapag marami na pong pumasok, bigla nilang ibebenta ang hawak nilang crypto assets para bumagsak ang presyo. At ang pangatlo ay matatakot po ang mga bagong investors at magbebenta rin sila ng kanilang XRP. Lalo na yung tinatawag na weak hands o yung madaling magpanik. Pang-apat, bababa po ang presyo at dito po sila muling bibili ng mas maraming XRP sa mas murang halaga. Ang ganitong strategy ay ginagamit na ng mga market makers sa loob ng maraming taon para tiyaking sila ang kumikita sa halip ng mga ordinaryong traders lamang. Ayon po sa CryptoQuant CEO na si Ki-Young Ju, ito po ay parang kasabihan sa Korea. Ayan. Ang bus ay umalis lamang kapag bumaba na ang karamihan ng mga pasahero. Ayan, ulitin po natin yung kasabihan na ito mula kay Ki-Young Ju. Ang bus daw ay umaalis lamang kapag bumaba na ang karamihan ng mga pasahero. Ibig sabihin po nito ay ang market ay hindi po basta-basta tataas kapag maraming tao pa ang nakasakay dito. Kailangan munang alisin ang mga hindi handang magtagal sa market bago po ito muling umangat. Ngayon ay kaya ba talagang umabot ni XRP sa $10, $100 o $1,000? Yan. Sa ngayon ay marami pong XRP holders ang umaasang aabot ito sa $10, $100 o kahit $1,000 dahil sa inclusion nito sa US Strategic Reserve. Ngunit, hindi ito ganun kasimple. Maraming hadlang na kailangan pong lampasan ng XRP bago po ito magkaroon ng exponential growth. Yan, may mga posibleng catalyst para sa pagtaas naman ng XRP. At una ay ang US Strategic Crypto Reserve na binabantayan po ng karamihan. Ang pagsasama po ng XRP or bilang kasali sa US Strategic Reserve ay maaaring magbigay po ito ng credibility bilang isang government-backed asset. Dahil dito, maaaring dumami po ang institutional investors na handang mag-invest dito. Pangalawa ay ang paglilinaw po sa regulasyon. Hanggang ngayon ay patuloy po ang laban ng Ripple sa SEC. Pero
may posibilidad na malapit na itong matapos. Kamakailan lamang po ay itinigil na ng SEC ang kanilang enforcement actions laban sa Coinbase at saka Kraken. Kaya maaaring magkaroon din ng positibong epekto ito kay Ripple. At kapag nilinis ang regulatory status kay XRP, mas dadami po ang gustong mag-invest dito. At ang pangatlo ay ang approval ng XRP ETF. Ayan. Sa ngayon ay kinikilala na ng SEC ang mga 19B-4 filings para sa iba't ibang XRP Exchange Traded Funds or ETF. Kung maaprubahan ang mga ito, maaaring magkaroon ng malalaking capital inflows na maaari pong magpataas sa presyo ng XRP. At ngayon ay bakit hindi pa rin ito sapat para umabot ng $100 or $1,000? Ayan. Kahit na positibo po ang mga bagay na ito, hindi ito sapat upang itulak ang presyo ng XRP sa $100 or $1,000 agad-agad. At ang tanong ay bakit? Ayan, masasabi po nating may tatlong dahilan kung bakit. Una ay ang market conditions. Kailangan po ng matinding bull market para makita natin ang ganyang katindi. Yan, ganyan po nakatindi na paggalaw sa presyo. Hindi po sapat ang isang news event lamang o kahit inclusion lamang sa US Strategic Reserve. Kulang po talaga ito para biglain ang pagtaas ng presyo. Pangalawa ay ang tokenomics po ng XRP. May malaking supply po ang XRP na nasa 55 billion tokens pa rin ang nakahold kay Ripple. Para umabot pa sa $100, kailangan pong magkaroon ng market capitalization na higit pa kay Bitcoin ngayon. Isang napakalaking hamon ito. Pangatlo ay may issue po sa liquidity. Ang malalaking investors o tinatawag na whales ay may kapangyarihang kontrolin ang presyo ni XRP. Hanggat wala pang sapat na liquidity, mahihirapan po itong mag-sustain ng mataas na presyo. At ayan, ngayon ay atin naman pong aalamin kung ano po ang maaaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni XRP. Yan, para sa atin ay mahalaga pong wag ko tayong masyadong magpapadala sa hype. Maganda po ang balita tungkol kay XRP, pero hindi ito nangangahulugang magiging milyonaryo agad ang lahat ng holders nito. Kaya meron po tayong ilang mga mahalagang bagay dito na dapat po nating tandaan. Una ay wag po tayong mag-FOMO or fear of missing out. Madalas na ginagamit ng malalaking traders ang hype para makahikayat ng bagong investors bago po nila ibenta ang kanilang holdings. Pangalawa ay aralin po natin ang market trends. Huwag lang umasa sa balita. Suriin din natin ang mga historical price movements ng XRP bago po tayo magdesisyon. Pangatlo ay i-diversify po natin ang ating portfolio. Huwag po nating ilagay lahat ng ating puhunan sa isang coin lamang. Mag-invest din tayo sa ibang mga assets para hindi masyadong malaki ang risk. At ang pang-apat ay huwag pong magmadali. Huwag po tayong magmadaling magpanik. Ang crypto market ay talagang volatile. Ang mahalaga ay may long-term strategy po tayo at hindi po tayo madaling matakot sa short-term fluctuations. At ayan, bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito. Yan, may potential naman po talaga itong sa XRP dahil sa mga regulatory developments, ETF at saka strategic reserve inclusion. Pero kailangan munang malampasan ang mga roadblocks gaya ng market manipulation, liquidity issues at saka tokenomics constraints bago nito maabot ang triple or quadruple digit price levels. Kaya para po sa mga XRP holders, magkaroon po tayo ng realistic expectations at huwag po tayong masyadong magpadala sa hype. At sa kabuuan, ang pinakamalagang puhunan po sa crypto ay hindi lamang pera, kundi kaalaman at syempre ang diskarte. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.